Paglangan adto ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, kaya ang pulong sa Ginoo mao ni ang gitawag og giya, no? Pulong sa Ginoo mao ni iwag, kumpas, guide sa atong inadlaw-adlaw o sa atong kinabuhi aron kita niining atong pagkinabuhi, no? Atong ma-experience ang gitawag og kabuton sa Ginoo, ang kamaayo sa Ginoo ug ang mga panalangin sa Ginoo kay mao na iyang gusto, no? Ato na pong balik ko ng bersikulo sa Juan 10:10, no? John 10 verse 10, ngayon siya, for you have come that you might have life and to have it more abundantly. Ako mianhi aron kamo makabaton o kinabuhing madagayaon, no? Kabaton kamo kinabuhi ug ang mao kinabuhing madagayaon. So ang pulong madagayaon malipayon, no? Dilingon nga dagaya sa kwarta, pero ang kadagaya sa tanan parte, no? Sa atong pamilya, sa atong trabaho, kalipay, contentment, muna ang tinuod nga kadagaya sa kinabuhi. Praise God. Muna ang pulong sa Ginoo mao ni kanunay atong giya, manual sa atong kinabuhi aron ang atong kinabuhi mamahimo kaning meaningful, no? Kay ang kinabuhi nato po ang lang kalisdanan kapait, no? So muna salamat sa Dios na ang Ginoo maayo gyud, no? Salamat sa Dios kay ang Ginoo nagahatag kanunay kanato sa iyang giya sa matag adlaw. So this morning, tonight, adto ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, no? Ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo makita kini sa Pinadayag kapitulo 3. Revelation chapter 3, no? Verse 7 and 8. Ang ato sa 8, no? Pinadayag. So sa English pa, Revelation, pagpadayag sa Ginoo. So ang Biblia adunay sa synthesize ka mga libro ng Biblia, no? Ug gisulat kini ang pulong sa Ginoo sa mga propeta sa Dios o mga propeta o mga apostoles sa Ginoo, no? So muna nga gigamit sila sa Ginoo aron masulat ang pulong sa Dios, kay ang ilang pulong gisulat mo ni mga istorya sa panahon ni Kristo nga buhi pa siya uban-uban sila. So ila kining i-jot down, ilang gisulat aron atong mabasa, no? O kini giingon nga pulong sa Dios, no? Pinadayag kapitulo 3 7 ngadto sa 8. Ang basahon. Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Philadelphia. Mao kini ang giingon sa balaan o kasaligan. Siya mao ang naghari sama sa paghari ni David kaniadto. Og siya lang ang nagakupot sa yabi sa iyang gingharian. Busa kun muabli siya sa portahan aron makasulod ang tao sa iyang gingharian, walay makasirado niini o kung sirad-an niya wala usay makaabli. Nasayod ako sa inyong mga binuhatan, nasayod usab ako bisan maluya kamo, nagatuman gihapon kamo sa ako mga pagtulunan ug wala gayud kamo mutalikod kanako. Busa may giablihan ako nga portahan alang kaninyo nga wala gayoy makasirado. Praise God, no? Ang Ginoo magapanalangin sa pulong atong gibasa. Salamat Ginoo ning gabi una nga imong pulong gibasa taliwala among nabasa. Ginoo mo kini ang patakuranan sa mensahe ug among pagtuon karon. Dios ka nga maluluyon, Dios ka nga puno sa kaalam. Tagbawa kami Ginoo sa imong kaalam ning gabi una pinagi sa imong pulong. Ikaw magapanalangin sa imong alagad nga magabat-bat nini kagaya sa mga bag-o pagpadayag pinagi sa imong pulong Ginoo. Salamat, laygon ka in Jesus name. Amen. Okay. Ang atong topic karong gabi na may tungod kini sa when the Lord opens the door. Sa dihang ang Ginoo moabri og portahan, no? Dinhi sa atong ibasa, dayag kayo nga naghisgot ang Biblia nga ang Ginoo ipon niya sa English pa, behold, I have set before thee an open door. O tan-awa karon ako nagapahimutan kaninyo og portahan. Okay, no? Portahan.
o sa kinakapurtahan, no? So sa tan-awa siya umalabot uban sa mga panganod ug makita siya sa tanang mata, sa tanang nagdughang kaniya ug ang tanang kabanayan sa yuta, no, chapter 3 man ini, no, chapter 3 ang basa chapter 1. Basahan pang utro sa 7, ug ngadto sa manulunda sa iglesia sa Philadelphia isulat mo kini, mao kini ang pulong niadtong balaan o tinuod nga mao ang nagbaton sa Yahweh ni David, ang magaabli ug walay bisan kinsa nga makasira, ang magasira ug walay bisan kinsa nga magaabli. Nasayod ako sa imong mga binuhat. So dinhi ato makita nga naghiskot ang Biblia nga ang Ginoo ay moy abridor, atong term ba, no? Siya abridor, no? No? Siya tig abri sa portahan, no? Portahan, no? So inyo sabi, behold, I have set before thee an open door. Ang Ginoo ay nag-andam ka nato, no? Okay, kini nga pasahe sa Biblia si San Juan nga mo'y gitugahan niini nga pagsulat, nagsulat siya ngadto sa iglesia sa Philadelphia, no? Ang Ginoo, di ba? Igamit si San Juan aron mawarningan, magiyahan, matuluan ang iglesia sa Philadelphia sa verse 7. Mabutan ninyo siya nga ngadto sa anghel sa simbahan sa Philadelphia. Isulat kini, no? Mao kini ang mga pulong niadtong balaan o tinuod. So dinhi i-describe ang Dios nga balaan o tinuod. Holy and true, no? Holy and true. So mo na nga kada simbahan sa Asia Minor ang Ginoo nagpadayag unsa siya, no? So dinhi nagpadayag siya nga bilang balaan o kamatuoran. Nga ingon dinhi nga mao ang nagabaton sa Yahweh. So ang Ginoo di ay mo'y nagunit sa Yahweh, no? Alright. Mo'y nagunit sa Yahweh. So mo na nga makita kay ang Ginoo may naggamit nagunit sa Yahweh. So naa kaniya ang tanang opportunity sa tanang tao nga gusto makabaton og oportunidad. Muna nga klaro kayo nga ang Dios, no? Mo'y atong gitawag og sandigan, no? Alright. So now ato makita makaigsunan nga ang kinabuhi, ang atong kinabuhi na puno kini sa mga portahan. Life is filled with doors, no? Daghan sa mga portahan, kini mga portahan na nagrepresent kini og mga opportunities, relationship, ministries, jobs, blessings, and new seasons, mga bag-ong kapanhonon sa atong kinabuhi. So these are the doors nga diin naa diha sa Ginoo, no? So kini mga portahan, no, akong balikon, nagrepresent ni og oportunidad, no? Mga relationship, no? Mga pag-alagad sa Ginoo, trabaho, panalangin. Og ato makita nga kini mo ni atong gipanguta kanunay. Ang uban kanato siguro naa na sa portahan, no? Nakasulod na sa mga portahan sa opportunity. Nakasulod na sa portahan sa relasyon, nakasunod na sa portahan sa itawag og pagpangalagad o pagmanlangin. Apan karon ang pangutana nga dapat natong pangutan-on karon una na kita, how do I know if this door is from God? Unsa na to pagkahibalo nga kini nga opportunity, portahan sa opportunity gihatag sa Dios kanto, kini gikan sa Dios. Di ba? So mo na daghan may mga portahan. Now, ang mga portahan makaigsunan, akong balik kong portahan sa opportunities, pagtrabaho, tanan. Mo na pero dili tanan opportunity ang Ginoo nga nag-abri mo naghatag. Pero mas maayo nga kung makasulod ta og mga trabaho o oportunidad o relationship or whatever, kaginahanglan ka na atong mahibaw-an ka na nga mga oportunidad o portahan kana gikan sa Dios, no? Now ang Biblia nagtudlo kanato that God is the one who can open doors and no human can can shut it, no? Walay
sira na ini. So at the same time, not every open door is necessarily God's will. Dili tanan pupuntahan kana nang kabuton sa Ginoo. Mo na nga at ato yung ayuhon pag hunahuna o pag magandong kung kining ato bang mga trabaho, negosyo, relasyon, whatever, kana kabubuton magyud sa Dios. Iya ba gyud ang gitawag og gikan sa Ginoo, no? Kung iya sa gikan sa Ginoo, kana nga mga purina, wala gyud ingon ang Biblia, no man can shut it. Walay makasira ni ana. Walay makapaundang ni ana, no? Okay. So daghay mga portahan nga din abri og naabri kini tungod kay it is because of our own efforts. Itong paningkamot, no? And some may look attractive but lead us away from God's purpose. Usay maayo kayo oportunidad, maayo nga trabaho, maayo nga relasyon apan kana di ay nga mga oportunidad usahay kay di man kabuton sa Ginoo, mao na makapalayo nato sa Ginoo pagpangalagad sa Ginoo og pagtuman sa unsa ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. So tungkol kay kingon ani man, naghamay mga doors nga nasa atong atubangan o ganang uban nato kasulod na. Therefore, we need spiritual wisdom to recognize the doors God opens and courage to walk through them. No? Una atong panahon. Now, ang pangutana baig ta, how can we know that the door we are in now are doors of opportunity that comes from God? Okay. Na mga sekreto. Number 1, God open doors according to His purpose. Ang Ginoo mo abi portahan sumala sa iyang katuyuan, no? Diha sa Proverbs 19:21. Ingon diha, there are many devices in a man's heart, nevertheless the counsel of the Lord shall stand. Abot yun sa nasa Bisaya. Para makita nato sa Bisaya. Kung ano ni diha sa Bisaya 21, daghan kitag mga plano apan ang kabuton sa Ginoo maoy matuman. Okay, no? So usa sa mga nang gitawag timailhan nga ang Ginoo mo nag-abri ni ana imong oportunidad sa pagtrabaho, pagnegosyo, minyo o whatever, nga atong mahibaw-an nga iya kinatugay, God opens doors according to His purpose. Muabri ang Dios og mga portahan sa panalangin, oportunidad sumala sa iyang katuyuan diha sa imong kinabuhi. No? God does not open doors merely because we want them. We want them. He opens doors, no, that are consistent with His purpose for your life. Ay katuyuan. Ipahimutan ka diha, ibutang ka diha kung kay naay plano ang Dios sa imong kinabuhi nganong naa ka diha. No? Alright, no? Example, si Joseph, sa Bible man kita pero example, sige nato balik-balik si Joseph example kay Joseph pakita nato nga gipahimutang si Joseph sa Ehipto naay katuyuan ng Dios. Ngayon nga sulagma tong mga experience ni Joseph, miagi sa kalisdanan, miagi sa kapaitan, miagi sa mga experience nga murag nakaingon ta nga murag di magito kabuton sa Ginoo, pero God allow those things sa mga tabo sa kinabuton kay aron siya mapahiluna asang dapita, aron siya katuyuan sa Dios, aron maluwas ang iyang pamilya gikan sa gutom. Diba? So Joseph experienced many unexpected doors. He went through rejection, slavery, and imprisonment before God opened the door to the palace. So, kining mga setbacks tayo sa kinabuhi, kining mga challenges kinabuhi diay, usay part ni sa katuyuan sa Dios to kinabuhi. Una, di na to small ning mga setbacks na to, mga failures itong asong kinabuhi itong kay naday plano ang Dios niya na, no? Una nga katukang Joseph, nahitabo sa iya itong iyang pagkapriso, diha nga nahimo siyang slave, mo siyang
dito ni Putipar nga na preso pa siya, gibaligya pa siya sa iyang igsuon. Kadto day mga panghitabo amo toy preparation sa iya kay dunay aron matuman ang katuyuan sa Dios siyang kinabuhi. Ang katuyuan sa Dios kinabuhi mahimo siyang Salvador del mundo sa iyang pamilya. O mo nang nahimo siyang motoy putahan kaniya nga na door to him to the palace. Diba? Okay. So now ato makaplagan nga ato inon nga di nato na ismo-ismolon na nga mga sitbox tong kinabuhi, no? So ato kana di giandam sa Ginoo aron ang Dios matuman ang iyang kabuton o katuyuan sa kinabuhi nganong ni kaning kalibutan. What looked like a series of closed doors was actually part of God's preparation. So na mga gitawag na bitaw nato nga mga closed doors nga wa gyud. Kadto part ito sa Ginoo nga ipagipasara to sa Ginoo nga oportunidad at tungod kay naa say gitawag og insaktong portahan in the right time. Huh? So unsa may makuha na to ani nga leksyon out of this. So a closed door does not always mean God has abandoned you. Wa ka kapasar, wala ka kahuman, wala ka tanan, no? Dili na siya gitawag na siya mga closed doors. Not always mean God has abandoned you. Sometimes God closes one door because He is preparing for you for another. Andam na siya lain nga portahan, oportunidad. Okay. So nahimo kini nga ikaw nag-apply og usa ka trabaho and being rejected. You may pray for an opportunity and not receive it. Nag-ampo ka nga Ginoo, pero wa man gyapon ako madawat. You may plan something that does not happen. Doon na kayo plano apan wa mahitabo. No? So, sa mga pahitabo, do not immediately conclude. Ayaw pa conclude that God is against me, God is against you. No? Sometimes God is saying that not this door, not that door, but wait for my door. Oh, wait for my opportunity, wait for my opening. Yun anang Ginoo, no? Right. Then ikaduha, kung saan na to ma-detect ang open door o makita to nga mo ni ang portahan sa Ginoo nga nga nato, no? O giandam sa Ginoo na kanang trabaho ng open door. God opens doors at the right time. At the right time. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ninyo ng Biblia, to everything there is a season. Sa tanang mga butang, adunay panahon. And a time for every purpose under the heaven. O kapanahunan sa tanang butang sa ilalom sa yuta. No? So God's doors have God's God's doors have God's timing. Ang tanang portahan sa Dios na iyang pag-abrihan aduna siya time. No? Yung time. Mo na mingon ng Biblia, if God opens the door, no man can shut. If God closes the door, no human can open it. Sana to ampo, sana to paningkamot, apply the rip and right, pero wa man tungkol kay because akong malikon, God's doors have God's timing. God's timing. Ato na pong balik ang example si Abraham. Gusto magkaanak. Ang hiyagan magkaanak. No? So, mura man og dugay-dugay nga wa gyud sila kaanak nya. Itiguang na lang si Sarah. Hindi gyud pwede mga anak, wa na gidugo. So, murag imposible na nga matuman tong saan sa Ginoo ang gipangayo ni Abraham magkaanak. So, ilang gibuhat nangita sa pagi, gitabangan lang Ginoo. Nagsabot sila nga namatay katabang love. Kana siguro ang tubag sa Ginoo nga makaanak ta. Kanang inyong anak duha ato na nang himong anak. Ako di naman ko kaya makaanak, katiguang naman ko. So sabot sila. Pero dito mao kay it was not yet the time
of God to open doors sa ilang kinabuhi, no? So, yun na, no? So, we often want the door now. Gusto na to nga apuntahan na adayon. But God knows when we are ready to enter it. No, muna po siya ligid nga manangitas Ginoo. Acknowledge Him and He shall direct the path. Now, sometimes ang atong paggipangayo nga opportunity sa Ginoo sa dugay kay niabot. Muna yung tanga ang dugay wag di man siro ni mao. Di man siro na mao, no? Now, a delayed door is not necessarily a denied door. No? God may be preparing ano na delay? Okay, repair sa Ginoo ang atong karakter. Not only the character nga gusto sa Ginoo i-prepare, hasta pud ang imong pagtuo. Yet, tanaw na to ning pagtuo niya o na magipagtuo ni, nangayo mag-ani pero mura mag paling-paling niyang pagtuo, mura wa magipagsalig sa Ginoo. E mo na Ginoo kung imong ihatag. Diba? So, then God may preparing your skills. And also, sa maong delayed nga time, God also may prepare, God may be preparing not only your skills but also your relationship. Diba? And then your resources, no? And your spiritual maturity, above all. So, yun ang Ginoo, God's timing. Sometimes God prepares you before He prepares the opportunity. Ang Ginoo nag-andam sa atong kinabuhi, ang atong kinaiya before He prepares the opportunity. Nga naman, importante man na. Kay diha sa opportunity, remember that not ang opportunity dili tanan maayo ang gitawag og ang kasada dili yung semento tanan. So, muna. And then number 3, God opens doors that no man can shut. Ang Ginoo kung moabis portahan, wa gyud makasira. Sabi ang Ginoo, no? Wa gyud makasira. Wa maka-stop it, no? Ang Revelation 3:7. When God opens a door, human opposition cannot ultimately cancel God's purpose. Di maka-cancel sa katuyan sa kinabuhi. There may be people who oppose you. There may be circumstances that seem impossible. There may be limitations that appear to prevent you from moving forward. But if God has truly opened the door, He is able to make a way. To make a way. Makalusot gyud. Unsa gingon sa Bible sa Psalms 75:6 and 7. Kini nagpahinumdum nato, kini nga passage reminds us that promotion ultimately comes from God. No? Husto ang giingon sa Dios. Kay ang pasidungog wala magagikan gikan asa kundi gikan lamang sa Dios. Siya ang nagahukom. Una nga ipabus niya ang uban o ang uban pasidunggan. No, ina nang Ginoo, no? So, akong malikon nga kini nga verses reminds us that promotion ultimately comes from God. This does not mean that every opportunity we will receive will be easy. Sometimes the door that opens leads into a difficult assignment. Ay pag na nga kung ang Ginoo na mo abot puntahan nagsayon-sayon na ba? Okay ra kay ba Ginoo na gyud nag-abri. No, it's not. No? Ako balikon, sometimes the door God opens lead into a difficult assignment. Diba? So, mo na gi-prepare sa Ginoo ang imong karakter, gi-prepare sa Ginoo ang imong pagtuo, gi-prepare sa Ginoo ang imong relationship, gi-prepare sa Ginoo ang imong resources and your spiritual maturity para pag abrihan na sa Ginoo ang maong portahan, you can do it. You can persevere beyond your limit.
So wapo gid ang Ginoo, no, magpahilo na. That's why, that's why if God opens it, His grace will accompany you through it. Dahil abrihan na niya, unsa man makalisdanan, difficulties, na ang grasya sa Dios mag-uban-uban kanunay nimo. Unang makaingon, kung sa San Pablo siya, I can do all things through Christ Jesus, which strengthens me. Diba? Eh diha opportunity sa doon nga ba Ginoo na po yung mga difficulties. No? Pero sa dihang ma-overcome nimo na, greater rewards and blessing ahead of you. Nagkulat ka nimo, no? Oh. So kung balikon, if God opens it, if there are many difficulties, no, sa mga opportunity o trabaho, whatever, His grace will accompany you through it. Tingnan ka, God will use people. God will use somebody. Tanan, no? Mugamit ang Ginoo. Even the unbeliever, God can use. Mani si Elijah, sa dihang wa sa makaon, gigamit sa Ginoo ang crow, ang uwak. Diba? Ang uwak nga nung gigamit, imposible ng uwak magamit, maghatod o pagkaon nga ang pinakadaho nga langgam sa tibuok kalibutan kanang uwak. Pero nga naman ang uwak nga pinakadalo, wa man niya kauna tong pagkaon, nagihatod man kang Elijah. Why? When God opens the door, He can use any people para ma-fulfill ang iyang plano sa imong kinabuhi. Okay? Number 4. God often opens doors through small beginnings. No? God often opens doors through small beginnings. Ang Ginoo mo abri o mga ginagmay lang sa mga sinugdanan ba? Dili pa dinagko. Yung pa grade 1 lang sa, no? Grade 1 lang sa. Zechariah 4 verse 10. Unsa giyon sa Biblia? For who hath despised the day of a small thing? Kinsay maka despise sa Bisaya, no? For who hath despised the day of small things? So sa dihang mag-abri ang Ginoo, magsugod ang Ginoo gagmay, Bisaya, no? May mga tao na nanaway tungod kay gamay pa lang ang nahimo sa pagtukod sa templo. Apan maglipay ra unya sila, inigkakita nila sa nga ibutang na si Zerubbabel ang katapusan og pinili nga bato sa templo. Unya mingon kanako ang anghel, kanang 7 ka suga nagrepresenta sa mata sa Ginoo nga nagatan-aw sa tibuok kalibutan. So kini naghisgot kini may tungod sa pagtukod sa templo. Sa dahilang pagtukod sa templo, ginagmay lang ang ilang mga kaaway nagkatawa lang baka ginagmay lang. Maglipay ra unya sila kaysa ang katong nagtukod. The one who started in building the temple will rejoice because yung padiha maglipay ra unya sila, inigkakita nila nga ibutang na Zerubbabel. Ang Zerubbabel mo tong king sa una, no? Ang katapusan o pinili nga mabato sa templo. No. Nga it is the king who will give the materials para mahuman ang templo. Mao po na sa atong opportunity pagpanarbaho, pagnigo na, no? Now, sugod lang sa sinugdanan sa ginagmay because kanang ginagmay mo na iportahan padung sa dinagko. Sometimes we expect God's open door to look spectacular. Pagpaganda nga kining portahan niya mas Ginoo dinagko gyud ni. Kay Ginoo na gyud no? Usay una tong naprodilahi di ay kay pasugdon ni tas Ginoo sa ginagmayng butang. Kung ikaw kasaligan sa ginagmayng butang, ang Ginoo mo salig sa imong mga dinagkong butang. No? But God may begin with something very small. No? Panang Ginoo maghatag kanato magsugod og mga gagmayng butang, very small. Kung kita matinud-anon nga lagad Ginoo, motabang ta nga ang buhaton sa Ginoo mudako, we will involve ourselves in discipling.
Oh, di ba? Usa lang ka tao. Oh, atong dalhon simbahan. Oh, then one opportunity to serve, one invitation, one ministry assignment, one recognition, a connection, one simple act of obedience. Now, kining tanan, mga opportunity ni, no? Apan mo ang panahon, nga diin gamiton ta sa Ginoo sa mga dinagko. Maupod sa atong pagpanarbaho, sa ginagmay, ginagmay, ginagmay. Then, waday kahibalo nga kanang imong ginagmay that you are faithful and imong gibuhat ang pinakamaayo, mao na mo promote sa imo nga ikaw mahimo ng sulod sa ginagko. No? So, the size of the door is not the measure of the greatness of God's purpose. No? Balikon, the size of the door is not the measure of the greatness of God's purpose. Gamay man namong portahan, whatever, dili na mao ang measure sa itawag og greatness, ang kadako sa katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi. Ano mo to si Joseph, no? O, kung kay natinud-ano man siya, he served God, gipromote sa Ginoo, nga mahimo siyang instrumento niya, ni adto siya sa laing nasod, o tungod sa iyang skill, tungod sa iyang pagka-workaholic, nakita, o plus wisdom niya, nakita sa hari sa Ehipto na siya ang ayan mo itong gipromote siya, and he became the vice president of Egypt. At tungod niya na ang katuyuan sa Dios nga nung naabot siya ditong dapita na fulfill tungod kay siya ang nakagather sa tanang mga trigo, kunya ang iyang mga parin, ang iyang maigsuon ng manit og trigo, o gigamit siya aron mapakaon niya ang iyang kaliwat, no? Alright. So, yun eh. Salamat sa Diyos niya na. Now, second to the last lang ni, kay time na. Yeah? Alright. God gives us peace and confirmation. May baon na to nga kanang portahan nga nato na opportunity, door of work, door of relationship, door of anything, no? That is an opportunity. Kaya nga naman, maghatag ang Ginoo kanatog kalinaw and confirmation. God gives us peace and confirmation. And unsa man, ganang contentment. Colossians 3:15 na yun diha. And let the peace of God rule in your hearts. Og ang kalinaw sa Dios maoy magadumala sa imong kasing-kasing. Magpasulabo sa imong kasing-kasing. Diba? Oh. Pareha sa inyong kasing-kasing, paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gihatag ni Kristo. Ay alang niini gitawag kamo sa Dios, isip ka mga membro sa usa ka lawas, usa lang kalawas, og magpasalamatan usab kamo kanunay kaniya. Diba? So, ubaw na to nga mao ni ang portahan gihatag sa Dios kanato tungod kay natay kalinaw. Confirmation ni, no? So we should not make major decisions simply because of an opportunity looks like profitable and or attractive. We need to pray and seek God's direction. Pangayo sa Ginoo giya, ask God. Mo ni ang dapat ato pangutanas tong kagalingon. Does this opportunity agree with God's word? Will this bring glory to God? Basig kining opportunity mo na di ko kasimba, di ko kaalagad sa Ginoo, no? Oh. Will this help me fulfill God's purpose? Have I prayed seriously about it? Do I have peace before God about taking this step? No? Now, God's open door will never require you to disobey God's word. It will always lead you to obey God's word o mo to'y makapasamot nimo og kadasig ng mga lagad sa Ginoo. So, if the opportunity requires sin, compromise, dishonesty, or abandoning your faith, it is not a door you should enter simply
because it looks attractive. Yaw, ha? Atras kung kanang opportunity makapawala nimo sa pangalan Ginoo, atras. Okay. So, last, an open door requires courage. Kada mo aboy ang Ginoo opportunity, may kinahanglan courage. Joshua 1:9. Sometimes God opens a door, but fear keeps us from walking through it. Ang kahadlok mo pasulabas mo kasing-kasing hununa, it will talk to your heart, to your mind. What if I fail? What shall people say? What if I lose something? What if I am not capable? What if this become difficult? Pero mahibaw-an nimo nga mao na ang portahan sa Ginoo gihatag sa imong kay makabaton ka og it requires courage. Makabaton ka kaisog. So makabaton ka pagsalig sa Ginoo. Sa diha nga nakay pagsalig sa Ginoo, Lord, imo man ni hatag, I will keep on, I will go on, I will continue. If God is with me, I can move forward. Mo na ni Joshua, no? Kaya si Joshua had to enter the promised land. So sa dihang mosulod sila sa promised land, he had to face the enemies. The presence of obstacles did not mean that the door was not from God. Sometimes the open door is on the other side of your fear. Alright, na? Una. So, para mauna to nga, mauna gini. Mao to mga sekreto. Can we know that God is opening the door? Kung balikon, the door agrees with God's word. Number 2, the door fits God's purpose. 3, God provides what is necessary. There is confirmation through prayer. God gives peace and wisdom. Number 6, the opportunity produces good fruit. And number 7, you must be willing to obey. Okay, so may akong pag-ampo nga sa tanan nato mga tinguha sa kinabuhi ug mga open door nga gihatag sa Dios kanato atong siguruhon nga kanang open door gyud mo nang puntahan sa Ginoo nga diin kita gilid o giya. Apan kung kita nimo nga dunay mga unsa dinha, makapalayo ka nimo sa pagpalayo Ginoo, di na iya sa Ginoo, no? Okay. So tonight, salamat nga Ginoo kanunay nag-lead nato, no? Mga practical kini nga mga giya sa atong kinabuhi aron kita mahimong mas strong, itang magbalampuson ng mga anak sa Ginoo. Remember that God's word is always a lamp unto our feet and a light unto our path. And we need God's word for us to be guided. Okay? So kung balikon, the Bible is our manual. Manual of man's manual. Muna atong saligan, no? Muna atong prinsipyo, kanunay apply sa atong kinabuhi. Labi na sa atong mga decision making, sa mga opportunities nga diin nasa atong tubangan, na mga opportunities, try to test it. Iya ba ni sa Ginoo? Di ba ni magkapa-backslide nako? Magkapa sa Ginoo? Di ba ni no? So, tonight, salamat sa Ginoo sa iyang pag-agiya ka nato og moadto ta sa mga pag-ampo. Doon na mga prayer request diha.